Mura santol ngayon. 25 kilo bili ko dito. 2 kilo. Gawin natin ginataang santol. Sinantulan. Ginagawa ko dito, biniblender ko. Tapos yung pinagkatasan nung santol, gagawin ko naman juice. So may ulam ka na, may juice ka pa. Balatan ko lang ito isa-isa, tapos tatanggalin ko yung buto. Ito na, nabalatan na. Next step is separate lang ng buto sa laman. So tanggalin ko lang yung buto. Itong buto, ilalagay ko yan sa sa kasama ng santol juice. So walang tapon talaga. Merong time mahal dati, no? Nagtitinda tayo ng santol juice dito sa Bistek. Merong time dati nagbenta kami dito sa Bistek ng santol juice. Mga suki yan eh. Pero... Oo, may mga buyer nito eh, no? Yung meat, kaya ang gagawin ko sinantulan. Tapos yung buto, saka yung pinagpigaan, yun naman yung gagawin ko santol juice na ibebenta pa namin. Ito na yung mga buto. Tabi ko muna. Itong mga laman, tuwain ko lang ng medyo mas maliit bago yung blender. Mahiwa na yung mga laman. Yung iba, pagka nagpipiga ng santol, ganito lang, hihiwain lang nila ng maliit. O gini-grater nila, hindi nila bine-blender. Gini-grater o kaya pinufood processor, tapos pipigain ng kamay. Naaasiman ako sa pagpiniga lang. Mas tatanggal yung asim pag nilagyan ng tubig. Kaya iba kasi puro lang, talagang kakatasin lang nila yung santol. Naasiman ako, gusto ko bawas yung asim. So ganito ginagawa ko, blender ko. Pag blender, wag masyadong durog, medyo may chunks pa rin siya. Pag durog kasi pangit rin kainin. Lang, pwede na yun. Tapos si strainer. Marami namang way ng pagpiga nito. Pwedeng kamay, pwedeng dyan, tela, binabalot ng tela, saka mo pigpigain. Pero sa ganito ako nadalian eh, yung strainer. Yung katas niyan sa ilalim, yan yung gagawin natin juice. Kasarap. Datin ko lang. Ganda nito, medyo bubuo. Sana nakita sa camera. Pagka napino kasi ito ng todo, hindi ganun kasarap. Tuwing gantong months, pagka tag-santol, talaga gumagawa kami ng ganito. Masarap to, tambay sa ref. Tapos pang side dish. O kasarap. Pwede rin pang pulutan kasi medyo maanghang. Sana, piga na. Ito yung gagawin natin juice. Sarap yan. Luto na tayo. Madali lang to, gisa bawang sibuyas. Pinagsabay ko na. Dito ako nagluluto kasi busy yung tindahan sa labas. So, occupied yung dalawang kalan doon. Dito ako sa biting. Hinalang ng apoy para magisa ng maganda.
gisa pa lang ng bawang sibuyas, lagyan na natin ng asin. Para mas lumabas yung katas nung mga spices. Okay na yung pagkagisa nito. Laglag ko ng giniling. Yung iba nilalagay dito hipon. Yung iba nilalagay yung baboy lang na hiniwa, hindi nila ginigiling. Okay. Giniling na bili ko. Yung lutong Bicolano nito, yung original na luto nila. Sa Bicol kasi pag naggagata sila, hindi sila nagigisa. Ano, diretso laglag lang kagad ng gata. Tapos, yun, laglag na ng mga sangkap-sangkap, hinahalo na sa gata. Una nilang nilalaglag yung gata eh. Hindi ako sanay na hindi nagigisa. Kaya gisa natin. Okay na itong giniling. Lagyan natin ng bagoong. Itong bagoong ko, tagal ko na niluto to, lagi ako may ganito eh. Yung ginisa na bagoong, ginisang alamang. Para pagka trip mo magpakbet, ayan, kaya halo mo na lang. Trip mo magsawsawa ng bagoong, meron ka na kagad. Ayan. Lagyan ko muna, adjust ko mamaya yung lasa. Kung ano kalabasan. So bagoong, tapos ihalo yung bagoong, lagay ko na rin yung pinigang santol. Tapos gata. Mas maraming gata, mas masarap. Sarap po. Ang sarap po. Pag mamantikain natin to sa gata. Tapos mamaya lagyan natin ng labuyo sa kasiling green. Pulutan, sarap nito. Tapos mga side dish. Kaganda. Pakukuluin ko lang. Okay na yung kulo nito. Daglag ko na yung mga pampaanghang. Labuyo sa kasiling green. Matikman niya. Ganda oh. Una kong narinig yung tungkol dito sa ginataang santol sa sinantulan. Gulat na gulat ako, parang hindi ako makapaniwala. Yung santol gugulayin. Hindi ako makapaniwala until nag-YouTube na, nag-nod ng mga nagtuturo ng pagluto. Yun, ginaya ko na. Gusto ko kasarap. Sarap. Mahal tikman, mamahal. Busy pa sa tindahan. Ang init. Ang init ang sing palero. Sarap, no? Init. Blow. Sarap. Lasang-lasa pa yung santol, no? Masarap, grabe. Lasa ng santol. Yung creaminess, yung anghang, yung alat. Hindi na tikim to, kain na to. Sarap talaga.
Gawin ko lang isang santol juice tapos dinner na tayo. Sarap talo-talo. Ito na yung pinagpigaan ng santol kanina. Ito, lagay ko lang sa blender. Yan ko na rin ihahalo yung asukal. Para ang asukal ay lusaw na lusaw. Parang ang dami ko na ilagay. Tapos ito yung buto kanina. Ano nga ng buto? Buti ka na maubos. Muntik na maubos. Ang laki ng kinonti eh. Sarap to habang umiinom ka ng juice, mumapapa ka rin ng buto. Sarap na. Ayan yan. Wala pang yelo to, sarap na. Tikim. Okay. Yelo na lang. Sarap. Sarap. Ito na yung santol juice, meron ng yelo. Sarap talaga nito. Sarap. Madali lang lutuin, no? Nakuha ko yung ano, sa inyo to. Bakit na? Kukuha talaga ako niyan. Napunta sa akin. Hindi ko nga dinurog para mabilis ko makuha. Sa akin hindi masyado umanghang. Sarap. Yon, labuyo. Mag-stocks ako nito sa rep, yung pampondo lang. Pang side dish, no? May nakabang na kanin. Pag ang tulam, napapa-extra rice eh. Sarap, sakto lang yung asim niya. Pag hindi kasi pinigayan, Sobrang asim. nangingiwi ako sa asim. Hindi na masayang kainin. Pero meron kasi mga tao gusto nila maasim talaga eh. Sabi ko natin hindi nila pinipiga eh. Asim yun. Pero siguro depende sa Santol, no? santol. Kung matamis yung santol, edi okay lang. Pero ako kasi mahina ako sa asim eh, di ba? Sarap talaga, luto na rin kayo nito. Hindi kayo magsisisi.